Quezzo. Kilala niyo si Quezzo? I-comment niyo agad sa comment section. Kasi itong Quezzo, pinagsasabi, teka ha, open ko yun, kita ko yun eh. Share ko sa inyo, ang ganda. Ang dami ko kasing ni-ready, oh. Okay. Saan kaya ni Bunso pinost yun? Di niya. Napin ko lang. Aha. Ito kasing si Cheese Escudero ay in denial. Excuse me. Na gusto nilang ipa-impeach. Parang ganon, hindi siya pabor, kuno, na ma-impeach si VP Sara. Pero iba yung sinasabi niya sa kanyang ginagawa. 'Di ba nagkaroon ng chika na nire-ready na ang session hall ng Senate para sa impeachment ni VP Sara. Nililinis na, piniprepare na siguro yung mga equipments doon, ganyan. And mukhang matutuloy ang impeachment ng pangalawang Pangulo. So sabi ni Quezzo, hindi, ang impeachment pagkatapos na ng eleksyon, mga ano na yan, mga June 30 or July 1 or 2, ganon, di ba? Yun ang pautot ni Quezzo. Pero iba yung sinasabi niya kesa sa kanyang ginagawa. So may post si Attorney Nick Nangit, and basahin natin. Ay, pati na. So sumulat daw si Quezzo or si Senate President Cheese Escudero sa mga kapwa niya senador. Narito ang liham ni Senate President Cheese sa mga kapwa niya sa Senado hinggil sa napipintong pagdinig sa kaso ni VP Sara Duterte. So, shinare ni Attorney Nick yung letter ni Quezzo sa kanyang mga kapwa senador. At yeah. Okay. As the head of the institution, I am most cognizant of the constitutional mandate, and itang sulat, di ko mabasa, yada. So, hindi raw agarang bubuuin ng Senado bilang isang impeachment court na didinig sa kaso ni VP Sara, pero may payo na at kautusan hinggil dito si Senate President Cheese. Hindi agaran pero may utos na siya. May mga preparation, pinaghahanda na niya ang kapwa niya mga senador para sa impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Ano ba talaga, Cheese? Ano ba talaga ang totoo? Gusto mo ba o ayaw mo? Ikaw baga ay nautusan na, baka nautusan ka na ng babaeng ahas na mag-proceed na. Dali ha. Ngayon, nag-post si Maricar Serrano, mga kababayan. Kaya hindi tayo pwedeng tawaging fake news ng mga anis, ng mga nambabati ko sa atin. Kasi tayo, mag-ano lang tayo, magko-comment lang tayo sa mga post ng, di ba, ibang mga political commentator, mga critics, di ba, mga known political personalities. So, at post ni Maricar, tatlong ulupong daw ang nasa listahan ni Palaka. Sino si Palaka? Yung namaga ang mata? As replacement ni Inday as Vice President. Si Quezzo? Quezzo, mag-ingat. Pagbibitbitin ka na naman ng glass ng champagne, balak ka. Si Virus? Hi, si Virus? O si Tambi? Si Quezzo ang pinakapursigido na simula ng impeachment hearing. Alam na. O waiter, champagne pa nga please, sabi ni Maricar. Ang pinakapursigido, Quezzo, ano to, inaakusahan ka na ikaw ang pinakapursigidong simulan na. Sabi mo ayaw mo. Sabi mo hindi mo hinahangad na maging VP. Sabi mo,
Huwag kang minamadali kasi si Quezzo may putak-putak baliktarin yung sinasabi ni Quezzo parang yun ang totoo 'pag binaliktad mo. Mag-aral daw muna yung mga kongresista na ng batas binabanatan ni Quezzo yung mga nagmamadaling mga kongresistang ma-impeach si VP Sara, eh. In-impeach na nga, pero ano 'di ba wala pang trial. Oh, impeachment trial ang gagawin ng Senate. And then, alam na natin 'no, pabor pabor yan si Kuting. 'Pag nahatulang guilty, ligwak si VP Sara. Ang masaklap mga kababayan, 'pag na-impeach si VP Sara, hindi lang yun matatanggal siya as Vice President, kundi habang buhay na siyang hindi makakahawak ng puwesto sa politika. Hindi na siya puwedeng maging mayor ng Davao balang araw, hindi na siya puwedeng maging konsehala, hindi na rin siya puwedeng maging kapitana or kung ano man ang pinakamababang level sa local government na gustuhin niyang takbuhan balang araw or hindi rin siya puwedeng ma-appoint sa pagkakaalam ko. Hindi na siya puwedeng bigyan ng puwesto sa gobyerno once na na-impeach siya. Nakakasira ng buhay ang impeachment. Kasi yung impeachment sa atin nagagamit naman sa pamumulitika hindi dahil nga may ginawa ka talagang kabulastugan. Alam natin sa dalawang pinakamataas na lider kung sino ang dapat ma-impeach at walang iba kundi yang inutil na si Kuting. Ang daing kabalbalan. Mabuti na lang nabulgar yung patungkol sa PhilHealth. 90 billion pesos. Kinuha nila. Ilalagay kuno nila sa pagpapagawa ng tulay dyan sa Panay Island na iko-connect sa Guimaras at saka sa Negros Occidental o dyan sa Western Visayas. Pero yun pala ay pinondohan pala ng um, ano ba yun? Ng isang Korean loan thingy, bank, whatever, import-export Korean, kung ano man ang ganap nila, isang Korean firm pala ang magba-budget ng tulay na gagawin dyan sa Kabisayaan. So para nga maging interconnected na yung Negros, hindi mo na kailangan sumakay ng 'di ba, maliit na barko or bangka. Patawid ng Negros papuntang Iloilo or Guimaras. May maliit na islang Guimaras na matatamis ang kanilang mangga. Okay, napakaganda rin ng island na 'yan. Ang alam ko maganda rin yung mga beach nila. Hindi lang masyadong napo-promote kasi nga bulok ang tourism natin. So kung lalagyan ng tulay, 'pag si Kuting ang nagpagawa ng tulay, asahan na natin magigiba 'yan substandard katulad ng tulay sa Isabela, yung bumagsak. Ay biro mo milyon-milyon, bilyon pala yun. O isang metro, ilang milyon daw yon? Pinost ni Attorney Glenn Chong yan. But anyway, kapag ang isang infra ay gawa sa panahon ni Marcos Jr., huwag na kayong dumaan doon. Baka gumuho ang tulay or what. Kasi alam natin na ang lala ng kurakutan ngayon sa kanyang panahon. So, lahat ng kanilang mga nasa ilalim, DPWs, kung sino-sino pa mga contractor nila and what not, alam na natin na kupitan at bulok na materyales ang gagamitin. Pagdating sa semento, sa buhangin, baka yung buhangin may lupa-lupa, yung semento, hindi sakto ang ratio. Baka imbes na 1:1 ay naging 1 bag of cement. Tama ba yun? Or 1:2. 1 bag of cement for 2 bags of sand or buhangin. Baka ang mangyari 1 bag of cement tapos 20 bags of sand. Ay kapag kakaunti ang semento mo, mapughay iyon, no? Madaling mag-crack, dahil nga sa tindi ng kurakutan ngayon at nakawan at korupsyon. Bulok ang magiging proyekto ni Kuting. Wala pa nga siyang proyekto. O yun, proyekto niya, di ba? Tapos sinusumbat nila kay Pangulong Duterte daw yung tulay na yun. Wag na kayong umasa. Ngayon may tatlong nag-aagawan. Okay, balik tayo. Si Quezzo, si Virus, at si Tambi. Sino ang pipiliin nyo sa tatlo? Sino ang pagtatyagaan nyo sa tatlo sakali magtagumpay silang matanggal si VP? Worst case scenario, na-impeach nila si VP. Sino ang sa tingin nyo magiging paborable na maging Vice President? Kung si Tambi, alam natin aahasin niya si Kuting. There's a possibility na may mangyaring masama kay Kuting or baka nga mamaya i-impeach pa ni Tambi si Kuting, no? Ibulgar na, talaga namang gumagamit ka ng pulburo, ang dami mong corruption, impeach para si Tambi ay umupo. Pero si Quezzo, ang balita natin, ang pamilya ni Quezzo ay
crony ng pamilyang Magna, right? So, ang pamilya ni Quezon ay nag-benefit sa mga kamkam na yaman ng pamilya ni Kuting. So, malamang sa alamang magiging sunod-sunuran siya kay babaeng ahas. Hindi kay Kuting ha, kay babaeng ahas. Kasi si Kuting ay puppet lang yan, no? Puppet lang si Kuting. Hindi siya nagpapatakbo ng Pilipinas, kundi si Jobaying Ahas. Kaya nga ang wish natin, sana na jombag na talaga yun. Right? Sana ginombag talaga siya. Bukod sa nagpagawa siya ng bukod sa nagpaganda siya at nagkaroon ng komplikasyon at sana huwag nang gumaling. Sana wag nang gumaling, 'di ba? Bukod sa nagparitoke ang babaita kasi nga 'no, insecure sa kanyang itsura. Eh, sana na-jombag yung kanyang, pina-filler na yun or pinaturukan niya ng collagen. Sana ang tinurok sa kanya ano na lang 'no, petroleum jelly. Puwede naman yata yung petroleum jelly, 'di ba? So, si Virus, kaya pumasok sa eksena si Virus, mga kababayan, dahil siya yung pinakamataas ngayon na dilaw. Hindi si BFF Lenny, si Virus. Kaya si Virus nagbida-bida ng husto doon sa hearing ni ano eh, ni sino ba 'to? Yung sa Pogo, si Mayor Alice Guo, kaya nagbida-bida ng bonggang-bongga eh, 'no? Nangangarap din yan na maging ano, mataas sa posisyon. Ngayon, merong wala diyan sa listahan mga kababayan na nag-aambisyon din na maging bise. Hulaan niyo kung sino. Titingnan ko nga yung mga comments niyo kung may makakahula. Bukod kay Keso, bukod kay Tambi, at bukod kay Virus, merong isang gustong-gusto, hello Ate Susan, gustong-gustong maging Vice President. Actually, nag-post na ako niyan. Hindi lang ako talaga makapag-live sa ano eh. Hindi lang ako makapag-live sa Facebook. Dahil winawalang hiya ako ng Facebook. May isang nangangarap na maging Vice President. Sige nga, hulaan niyo kung sino. O yung mga likers, nasaan kayo? Team likers, nasaan? Silipin ko yung mga comments niyo. Ay, may nakahula. Si Raffy Tulfo daw baga. Well, ang pinapangarap yata ni Raffy Tulfo talagang maging president. Right? Baka siya yung ano, siya yung wild card pagdating ng 2028. May nakahula kung sino ang ay! Diyos ko, yung babae yan ay hindi dapat minimension ang pangalan. Bega Warp. Kasi pag minention ang pangalan yan, mabubura ang YouTube channel natin. Makapangyarihang nila lang yan. May nakatumpak po ng sagot at yun ay si Ate Joan Ramos at si Ate Susan Bartolome Wagger, isang member ng ating channel. Hello sa mga members natin. Kung di pa kayo members, no, malaking tulong din po yan. Please do so. Kasi kapag maliit ang membership yata, like ano lang, $10. Gano ba? Di ko alam eh. Per month, no? So, yan, naiipon naman yan kung marami kayo. Pero konti lang ang ating mga members, itong mga royalty ng ating channel, mga naka-green ang pangalan. Hello, hello sa mga members po. Ayan, si Mangga. May nagchuchu sa akin na taga Southeast Asia. Yan. Na si Mangga ay nangangarap ding maging Vice President. Kasi gusto niyang protektahan yung kanyang kapatid. Alam niya sa sarili niya na hindi maganda ang kakahantungan ng kanyang kapatid pag si Tambi ang naging Vice. Either ang kanyang kapatid ay maipalikidar, if you know what I mean, 'di ba? Or may pa-gerger, or maipa-impeach or impeach ni Tambi. Kapag nag-succeed si Tambi na ma-impeach si VP, for sure yan din ang kakahantungan ni Kuting, kahit kamag-anak niya yan. So, with Quezon naman, same. Dahil si Quezon, noon pa man pangarap din naman talaga niyang maging presidente ng Pito. Tumakbo na yata yung presidential, di ba? Naging presidential candidate din yan. Si Sisa Virus, mas malala. Siyempre, kaalyado ng mga alam nyo na. To the left. Right? Mahirap na. Pink at kaalyado ng mga to the left. So, ang pinakamagandang maging vice president ni Kuting ay ang kanyang sariling kapatid. That way, pwede naman si Kuting na kung tamad na or aburido at visit na sa asawa niya, i-give up na lang niya sa kanyang kapatid. Right?
tapos patutunayan ni Mangga na siya ang tamang Marcos. 'Di ba 'yan ang ano, 'yan ang linyahan ng mga nagpo-promote kay Mangga, si Mangga ang tamang Marcos. So, maling Marcos yung kapatid, ay nabudol nga tayong lahat, buwisit. Oh. So, ang pinakamagandang mangyari ay si Mangga ang maging Vice President and makakatapos si Kuting ng kanyang presidency. Maybe he can extend it some more. Pero kung hindi matutuloy, 'di ba, na ma-extend or magawa nila ng paraan na magkaroon ng tsa-tsa or 'di ba, may pa-people's initiative nga. Ginagapang nila ang konstitusyon natin mga kababayan. Gusto nilang kalikutin 'yan para makapag-extend si Kuting ng kanyang term. Oh, ngayon kung hindi talaga nila magawa ng paraan na tumagal pa sa puwesto, eh, mabuti nang mapunta sa kadugo. So, nangangarap din ang Mangga. At talaga namang papaspas 'yan, ipatutunayan niyan mas magaling siya sa kanyang tsupa-tembang na ngiwi. Ngayon ang tanong ko sa inyo, papayag pa ba kayo na magkaroon ng isa pang Marcos sa national position? Pa-i-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.